Isang mahalagang parte ng mukha ay ang ngipin. Ngunit madali itong masira dahil ito ang parating ginagamit sa pagnguya. Ang tooth cavity o sira sa ngipin ay pwedeng magkaroon ng abscess o pamamaga na maaaring magkanana. Masakit magkaroon ng impeksyon sa ngipin at maaari nitong maapektuhan ang ating araw-araw na gawain. Para sa marami, ang pag-asa na lamang ay uminom ng mefenamic acid o gamot para sa pain relief. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Simulang piliin ang iyong mga kinakain upang lalong mapangalagaan ang iyong ngipin. Ang mga sumusunod na pagkain ay ilan lang sa mga pagkain kailangan para sa matibay at malusog na ngipin. Una, saa. Ang saa ay may mga kemikal na nakakapagpabagal sa paglaganap ng bakterya na nagiging sanhi ng cavity at sakit sa gilagid. Sinasabing ang pagmumumog ng saa sa loob ng 1 minuto ay mas mabisa sa pagbabawas ng plaque sa ngipin kumpara sa pagmumog lamang ng tubig. Ang pagmumog din ng saa ay nakababawas sa kakayahan ng plaque na kumapit sa ngipin. Ito rin ay maaaring makapagpaalis ng bakterya na naging sanhi ng pagkabaho ng hininga. Pangalawa, keso. Ang keso ay mabisang paraan para mabawasan ang acid sa bibig na nagpapahina sa ngipin. Mas mabisa nang inunguya ang keso dahil dumadami ang produksyon ng laway sa panguya. Makatutulong ito sa pag-alis ng bakterya. Ang keso ay may protina, calcium, at iba pang sangkap na nagpapatibay sa enamel o tissue na nagtatanggol sa buong ngipin. Mayaman din ang keso sa calcium na nagpapatibay sa ngipin. Pangatlo, pasas. Ang pasas ay natural na matamis at walang asukal na tumutulong sa bakterya na kumapit sa ngipin na nagiging sanhi ng plaque. Sa pagkain ng pasas, maaaring mabawasan ang paghanap ng ating katawan sa mga matatamis na pagkain. Ang pasas din ay mayroong sangkap na maaaring pumatay sa bakterya na nagiging sanhi ng cavity at sakit sa gilagid. Pang-apat, mga pagkaing malutong. Ang mga pagkaing malutong tulad ng mansanas, carrot, kinsay at pipino ay kailangang nguyain ng mabuti upang mabaklas ang plaque na dumikit na sa ating ngipin. Ang mga pira-pirasong parte ng ating kinakain ay maaari ring magsilbing walis na naglilinis sa ating ngipin. Ang kinsay naman ay mayaman sa vitamina A at B na nagpapatibay ng gilagid. Pang-lima, karne, itlog at isda. Ang karne, itlog at isda ay may mga sangkap na tumutulong sa pagpapalakas ng enamel ng ngipin. Ang mga pagkain at inuming mataas sa acid ay maaaring magdulot ng mga maliliit na cracks at butas sa ngipin. Ang mga mineral na calcium at phosphate na matatagpuan sa karne, itlog at isda ay nakapagpapatibay ng ngipin, buto at panga. Pang-anim, madadahong gulay. Hindi maaaring mawala sa listahan ng mga pagkaing dapat kainin ang gulay. Ang mga madadahong gulay ay punong-puno ng bitamina at mineral na nagpapatibay ng katawan. Ang mga gulay na mayaman sa calcium ay dapat kainin sa pagpapatibay ng ngipin. Ang mga madadahong gulay ay puno rin ng folic acid at vitamina B na nakatutulong magpagaling sa sakit sa gilagid, lalong-lalo na sa mga buntis. Pang-pito, gatas. Ang pag-inom ng 1 basong gatas ay mabisa sa pagpapababa ng dami ng acid sa bibig. Ang gatas din ay mayaman sa calcium na nagpapatibay ng ngipin. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang ngipin. Subalit, kadalasan ito ay hindi nabibigyan ng pansin at karampatang kahalagahan dahil sa kapabayaan. Sana ay bigyan natin ng panahon ang pangangalaga ng ating ngipin para sa mas magandang ngiti at mas magandang kalusugan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!